Alamin nga natin parang yung iba ho sa atin nalilito. Meron daw ho kasi mga lugar, merong matibay, maraming supply ng itlog at mura. Meron namang iba, wala. Meron namang iba, meron pero mahal. Alamin nga natin ano ba ang sitwasyon at presyo. Hindi lang ho itlog, isama na rin po natin syempre yung manok. Pero hindi ho niya sasagutin kung ano ho talaga nauna, ang itlog o manok. Mahabang debate yan. Si Sir Gregorio Joji Santiago, Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association at Chairman din po ng Philippine Egg Board. Kita mo na, dalawa yan, manok at itlog. Sir Joji, kamusta ka na? Magandang umaga. Magandang umaga, Camelo, at magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay. Si Orly ho ito, si Pare Melo ho. Si Pare Melo tulog na ho ba? Pasensya ka na, Orly. Okay lang, Sir Joji. Nasanay ka na kasi na kayo nagkakausap pag umaga. No? Anyway, Sir Joji, ano bang sitwasyon? Meron ho ba tayong sapat na bastante yung supply ng unahin ko na yung itlog kasi parang hindi ibig sabihin hindi matibay eh. May mga ibang lugar, meron, matmura, meron iba naman, wala. Yung iba meron, pero mahal. Ano ba talagang sitwasyon ng itlog? Alam mo, Orly, kaiba yung panahon na ito. Taon-taon yan, kada magpapasko, talagang ang demand sa itlog ay tumataas. Kasi maraming ginagawa, mga cake, mga kakadin, leche plan. Pero itong taon na ito, ilang linggo na, pababa ang presyo ng itlog sa farm, ha? Ayun. Bumababa sa farm. Pag pinag-usapang farm gate price, siyempre doon tayo magbabase sa medium kasi yun ang batayan ng lahat eh, yung medium size. Ano yung medium? Ano yung presyo? Ang ganito, iba tama yung sinabi mo, iba-iba sa ibang lugar, pero yung isa yung direksyon niya, nung bumababa, mula ng isang linggo hanggang itong linggo ito, bumaba ng 5 sentimo hanggang 10 sentimo ang bawat itlog, ang presyo. Oo. Kaya inaano namin, inire-relate ko rin, nabanggit mo rin sa manok. Alam mo, ang manok bumababa din kahapon ng 2 piso sa farm gate. Kaya sa mga balita kahapon, hindi ba sinasabi asahan tataas parang konti kasi magpapasko. Pero hindi yan ang nararanasan namin na uli sa aming mga farm, sa mga bentahan namin. Oo. Ibig sabihin, parang sa inyong salaysay, parang kapalaran ng bigas. May aligasyon na mura sa retailer pero sa trader pero pagdating sa seller it's either wala o mahal pero dapat ay mura. Ganun ba 'yon, Sir Joji? Oo. Yun ang nakakalungkot. In fact, banggit ko na yan kay Secretary Laurel. Meeting namin nitong nakaraan linggong ito. Na ang nakakalungkot, common na itong nangyayari ito sa mga agricultural products, Orly. Na mababa sa farm pero nalulugi kami doon sa mga ibang produkto namin pero hindi nakikinabang yung mamimili kasi hindi bumababa. Di ba kung minsan sa news nga halimbawa sa marami sa farm, halimbawa kamatis, palagi nakikita yan. Dinatambak na lang sa tabi ng karsada, no? Di dapat sa mga pamilihan, mura yan. Pero hindi yan. Ang tinatawag sa English may disconnect eh. Okay, wag naman sanang humantong. Na pati ang itlog o pati yung manok maging item na rin sa mga kadiwa ng Pangulo. At matataranta ang mga retailer, pati sila magbababa ng presyo. Huwag na sana lang hintayin ganun. Ipabayaan na sa bigas dahil malaki talaga ang problema natin sa mga trader and reseller ng bigas. Huwag naman sana humantaw. Siguro ngayon pa lang pag-usapan na yan at tumulong sana. Kasi napapansin ko minsan, Joji, correct me if I'm wrong, ang nagiging problema yung mga market supervisor din. Parang hindi rin nila kontrolado o ayaw kontrolin kung ano yung presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa kanilang palengke na talagang nakokontrol na kung sino gustong kumontrol dito. Parang ganun yan nangyayari, Orly. Yun ang sinasabi namin noon pa. Di ba? Kaya tayo nag-i-import, sabi nila, para mababa yung presyo ng mga produkto. Hindi nangyari yun, no? Hindi nangyari nung nag-umpisa 2000. Yun ang sinasabi nga namin, mula 2000, palaki yung ini-import natin. Halimbawa, manok, baboy. Patuloy din naman tumataas yung presyo eh. Kahit napakarami ng imported na nakaano sa mga cold storage. Alam mo, sabi nga, ang inano ko nga,
Mga nag-i-import naman, hindi naman bayani yan na mag-i-import para mababa ang bilihan. Gusto din niya kumita yan, at malinaw na malinaw. Okay lang yun, pero wag yung sobra-sobra talaga. Yun ang malungkot naman. Itong recently lang, hindi ba, sa hearing ng Kongreso, yung nga, 33 lang ang puhunan nila sa bigas. Kung ibenta, mula 50. Halos doblado, tapos nililimitahan pa yung supply sa merkado. Yun ang malungkot. Sa itlog, wala naman tayong ganung sitwasyon na Ka-Joji. Binabagit mo nga, sa madaling salita, minsan, may mga seller lang na parang parang gustong itaas sa halip na ibenta na mura. Ganun ba yan? Oo. Ang itlog, hindi mo na pwedeng i-imbak na matagal yan dahil mabubulokan ka. Kaya yan ang problema, Orly, sa mga farm. Kaya halimbawa, pagka ang inventory mo, mga 2 araw ng produksyon, mauobliga ka na ibenta ng mas mura kasi lalong malaki malulugos yun pagka nabulukan ka sa farm. Ganun ang nangyayari. Kaya kung minsan nasa kami ng mga kung kayang-kaya kami ng mga middleman pagka halimbawa lalo na malayo yung farm mo. Sabihin, may nagbebenta doon, mas mura, ganun-ganun. Hindi muna kami kukuha. Ikaw naman, una sa lahat. Kakagatin mo yun, yung kapital, para makapagpaikot ka. Pagkatapos yung nahandun pa, yung pangamba, baka nga hindi ka kunan, mabulokan ka na itlog. Hindi kaya pwedeng total magiging talagang pangunayan pangangailangan na rin ng itlog Hindi ba pwedeng yan panahon na ngayon para ituring na isa sa mga dapat pinagsusumikapan ng pamahalaan na may ibenta na parang bigas. Ibig sabihin, sila yung bahala rito kung sakasakaling may mga producer ng itlog na gustong mabenta kanilang produkto. Ang gobyerno bahala through DA at kunin at maibenta sa kanilang mga kadiwa ng Pangulo stores. Una sa lahat, makakabuti yan doon sa halimbawa sa tindahan ng kadiwa. Kasi pagka ang itininda mo sa kadiwa ay bigas lamang, makamura ka ng halimbawa sa 10 pesos, 1 kilo. Kung 2 kilo, mamamasahe ka naman. Dadayuhin mo pa, hindi ka makain sa palengke na nahandun na lahat yung bibili ko. Nandun na nga talaga. Kaya gano'n. Ang manok ganun din Orly siya nga pala, maputo lang kita Sir Joji. Total binanggit mo ang manok kahapon. May nabalitaan ako parang merong H5N1 o H5N2 na natuklasan sa Bicol area. Ano ba yun? Yan bird flu. Yan sa mga itik ang sinasabi. Sa itik? Doon nagmula ang parang merong mga tinamaan na itik. Kaya nga inaano namin din sa ating pamahalaan na aprobahan na yung bakuna. May bakuna naman paalaman sa bird flu Ang tagal na yan Nagtataka nga kami bakit kumbaga ang ASF hindi pa talaga subuko yung bakuna, pero yun ang mukhang mauna. Samantalang sa bird flu, napakatagal na may bakuna. Tagbabakuna na yung mga karating bansa natin. Anong detalye ng bird flu na yan sa Bicol? Apektado na ba ngayon yung ilang sektor na nag-iitik, nag-duck farming? Siyempre, yung mga nahando sa area kung saan tinatawag na ground zero, kung saan merong insidente, ihigpitan ang kalakal dyan sa mga itlog. Alam mo, yung ganitong panahon, yun ang sinasabi ka namin sa ating gobyerno. Napakarami may bird flu sa ibang bansa, lalo na sa western countries. Kasi malamig Pagka malamig kasi dyan, may mataas na insidente ng mga sakit Kamukha niya na virus na yan. Kaya inaano namin, una sa lahat, ilimitahan naman natin yung mga ini-import natin. Baka kasi dyan yung sa baboy, malinaw na malinaw. Pati naman yung sa manok and bird flu, banyaga naman yung sakit na yun sa atin Nakuha natin yun sa importation. Galing sa labas na pasok dito. Yan, hindi natin maawat-awat yun. Okay. So, yung mga sakit na yan. Going back to my first question, Sir Joji, anong ideal dapat na magiging presyo? Kasi galing na mismo sa inyo, walang kakulangan ngayon ng supply ng itlog. Kayang-kayang punan ng ating pangangailangan pagsapit ng Pasko at Bagong Taon. So, magkano yung presyo nito muli sa farm? Yung market price ito? Farm price? Nasa mga 7 piso pa yan na 7 pesos. Naglalaro dyan. Ay medium. Hindi pa naman kami nalulugi, kaya lang sinasabi ko nga sa mga miyembro natin, hindi maganda yung pinapakita nito
kung kumikita man kayo ngayon, ipunin nyo din yung kinikita nyo at nahaharap tayo sa malaking pagkasubok itong dadating na taon. Kasi mukhang mag-oversupply kauli ang itlog Yung nga namin. Lalo na sa mga may itlogan sa Batangas, lalo sa may area na sa San Jose, ang dami raw ngayon doon. Sagana raw. Yan ang egg basket pa rin natin Orly ngayon Yan nga inaano. Ang kasi, ang kulang din yung gobyerno natin sa regulation. Kasi dapat kinukwenta nila kung ano yung tama lang na paparatingin. Ang nagbubura yan sa breeder Ini-import natin lahat yung mga breeder natin sa paitlogin manok. Ang hindi naman yung basta may nag-apply, sige, kasi anong nangyayari Orly nito, kaya kami nababahala. Nawawala yung mga small at saka medium players kasi pagka nalugi, maliit naman ang kapital niyan, titigil. Ang problema, pagka may pumasok, ang lalaki ng capacity ng pumapasok. Kaya parami ng parami. Yun nga sinasabi namin Orly na hindi naman mawawala yung negosyo ng manok at saka itlog dito sa atin. Kaya lang, mababago na yung landscape na tinatawag. Mababago na yung mga players, mawawala yung maliliit. Ang matitira dyan, yung malalaki. Alright. May napapahabolan dito. So magkano ang farm price naman ng manok para daw matansya nila at baka bumili ho sila at magluto na ho bago magpasok? Ang pinakamahal kahapon na presyo dito sa Rizal area yan, kasi ito pinakamalapit sa Metro Manila. 133. Bumaba ng 2 piso. Bumaba ng 2 piso mula nung kamakalawa. Nung Biyernes. So kung yan ang pagbabatayan, nasa 160, 170 dapat ang per kilo ng manok sa hindi naman. Hindi naman. Kasi ngayon, pang karaniwan na yung 200 Masyado mataas yun. Dapat mga siguro 180, 190. 180 lang, 190. Pero yun nga, hindi maganda yung pinapakita kasi nga, magpapasko na, bababa yung presyo. Ang inaano dyan, napakarami nung nakaimbak na imported sa mga cold storage. Siyempre, lahat yan naghahabol ng kita yan. Habang maganda yun, ilalabas at ilalabas yan. Kasi pagkatapos ng Pasko, nababawasan na yung demand sa manok. Oo, baka naman pwede nang ihinto yan. Marami na pala tayong supply. Hindi yung ang dami na nga ho nating local production. Tatambakan pa tayo ng imported. Bakit naman sana pag-isipan naman yan, lalo na mga nasa NEDA, makita ho nila yan. Kaya nga, kaya natutuwa din kami, nagkakaroon ng hearing sa Kongreso tungkol dito. At naliwanagan nila na hindi naman tama yung inaano ng mga ekonomista natin na tayo mag-import na lang na mag-import. Alright. So, Georgie, okay, maraming salamat sa inyong binigay na impormasyon na yan at ating babantayan yan na presyo. Marami na kasi talagang nagugulat kasi mukhang marami yata gusto maganda na ngayon. Ang dami na pala mga nagbe-bake ngayon, para pamigay na pang regalo. Kaya talagang minsan pagpunta mo, malate ka lang ng punta sa bilihan mo ng itlog, ubos na, matitila na lang sa iyo, tray. Isa lang naman ang pinapahiwatig ka, Orly. Talagang hirap sa pera ang mga tao ngayon. Kasi kahit yung nasa news din sa inyo na yung halimbawa na-interview nyo yung mga nagtitinda sa Divisoria, matumal pa rin yung kalakal doon, yung mga pampasko. Alright. Sige. Sir Georgie, maraming salamat sa mga impormasyon ito. Thank you po. Maraming salamat din sa pagkakataon, Orly, na binigay mo sa akin. Maraming salamat. Sige noong Gregorio Georgie Santiago, mga kapuso, Chairman Emeritus United Broiler Raisers Association. Yan po ay sa manok. Chairman naman siya ng Philippine Egg Board Association. Yan naman po ay patungkol sa itlog. Meron pa tayong flash. Hilingan, walang